Ayun, so good evening sa inyo guys. Review ulit tayo ng ating PSE stock trendings ngayong araw na to. So ngayon po ay July 27, 2020 at Bloody Monday na naman. So parang every Monday, bloody yung ating market. So ito nga po yung nangyari sa ating index, hindi po maganda. So, kasi sobrang bagsak po niya. Ngayong araw to, nag-loss siya ng negative 2.37%. So nandito na tayo sa pinakababa na level na pinag-usapan natin ng nakaraan, which is sabi natin around 5.9 or 5,800 na support. At based dito sa movement ng ating mga candles, parang may gusto pang puntahan itong si PSEI natin kasi kahit papano wala tayong makitang weak dito po sa kanyang candle naman. So ito po yung mga top trendings natin. Si Merrimart na buhay at yung mga pinag-usapan natin kahapon, yung mga mining companies pa natin, si Nickel ang nanguna sa ating listahan, si Dito, ayan, nandiyan pa rin, si APX, si Lipanto Mining, si Ferronickel Mining, si Certec, si Mark Ventures Mining din, si Macro Asia at ang ating PSEI Index naman. So bago tayong patuloy guys, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. At as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka lagi doon sa mga daily reviews po natin. So kahapon, medyo late na ako nakapaglabas ng review. So all about sa mining po natin. So mukhang medyo tama yung nararamdaman natin last week na karamihan po ng mag-aangatan sa ngayon is yung mga mining sector po naman natin. And then kanina umaga nag-release tayo ng update dito sa ating A-REITs na IPO. So pwede nyo pong panoorin ito at nandito po yung mga financial background ni A-REITs naman at iba pang details na pwedeng makatulong sa inyo or para makapag-decide po kayo kung maglo-long term investment po kayo dito kay A-REITs po natin. Okay? At dito sa baba, yung mga bago nating kasama, all about trading or investing, technical analysis, mga risk management, kailangan po natin yan sa ngayon. So, paano mag-cut ng yung mga losses at mga trading journals naman. So, i-browse nyo po na maigi yan. Marami po kayong matututunan dito sa ating channel. At kung medyo hirap ka or marunong ka na, so pwede tayong mag-usap dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. So, nandito din yung mga posts po natin. Kagaya nung mining na discussions natin kahapon at kaninang umaga, yung bagong update naman natin about kay A-REITs naman. At bisitahin mo rin paminsan-minsan yung ating Palaboy Trader na Facebook page. So nagpo-post din po tayo dito. And then kung kagaya kita na mahilig talaga sa news, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palaboy Trader kasi nagre-retweet po tayo ng mga news na pwedeng makaapekto sa ating mga stocks naman. So kanina medyo bumagsak yung mga banks na naman natin. So si video nag-loss na naman siya at medyo malaki yung binagsak niya doon sa ating trading charts naman. So okay, so punta tayo dito sa ating PSEI. So mukhang walang makitang magandang direction dito sa ating PSEI kasi kung chart base lang tayo titingin sa kanya, mukhang naghahanap pa rin ng support itong si PSEI natin. So basag na yung MA100 kasi kung sisilipin mo na maigi, yung MA100 natin is 5,880 at ngayon nag-close tayo at 5,860 naman. So pakiramdam natin itong araw na to, nag-alisan po yung mga foreigners. Makita mo dito sa ating PSEI net foreign selling is 1.02 billion. So yung medyo andap-andap na liwanag natin na 10.04 million last Friday, nabuhusan na naman po yung ating PSEI index. So ibig sabihin, ayaw po ng mga investors dito sa ating PSE market kasi nga hindi po maganda yung business sa Pilipinas. So understandable naman kung aalis po yung mga foreign investors po natin. So saan tayo hahanap ng support ulit sa kanya? So ang pinaka-support na natin na titignan sa kanya is etong 5,800 kasi nandito na tayo sa 5,860. Or kung talagang ayaw niya, so yung medyo malakas-lakas na next na support natin is 5,700 level naman. So aabot kaya tayo dyan? Yan. So yun po yung tanong na masasagot natin siguro for the coming 4 days pa kasi magde-decide na naman po yung ating Malacanang Palace kung anong gagawin po sa mga quarantine sa Pilipinas. So mukhang malapit nang ma-breach yung 85,000 mark ni spokesman Harry Roque. So yung huling tingin ko is more than 80,000 na
yung COVID cases po sa Philippines natin. So, kaya siguro umalis po yung mga investors. So, nag-anticipate na sila. Baka mag-revert back sa MECQ Metro Manila. So, medyo sarado yung mga businesses. So, ganyan po yung nangyari. So, and then lalo na ngayon, di ba, mag-August na, naglalabasan na po yung mga second quarter earnings ng ating mga company. So, expectedly, hindi maganda yung earnings po ng mga companies natin kasi lockdown pa rin naman po tayo ng second quarter. So, hindi tayo magtataka kung babalik po si PSEI dito sa 5,700 kung magre-revert po si Metro Manila sa MECQ naman. So, yun po yung babantayan natin at siguro in the immediate term kasi kung titignan mo, itong nabuo natin na pababa na trading channel sa kanya, ang support level kung saan nagkakaroon siya ng bounce, kung susukatin natin na maigi sa kanya is dito sa area na to. So, siguro kung ipo-project mo yung ating horizontal support sa kanya, around dito sa bandang baba, eksakto siguro around 5,800. Or bukas, siguro may konting relief rally itong si PSEI naman natin kasi halos 3 weeks na diretso pong pababa yung ating index. So, kailangan niya po ng good news para po hindi tayo pumunta dito sa 5,700 level. Pero, yun nga sabi ko sa inyo, i-expect na po natin na babagsak si PSEI kung magre-revert back po tayo sa MECQ. So, hindi maganda yung pangitain ng ating market. So, di ba tapos na yung SONA po ni President Duterte, di ba? So wala pa akong masyadong makita na summarize na results po ng SONA ni President Duterte kanina, kundi itong galing kay ABS-CBN na mukhang matindi ang patama na naman ni President Duterte sa mga oligarchs. So unang-una itong sina Lopezes natin. So pwede niyong basahin, galing naman yung article kay ABS-CBN. Or doon naman sa Globe sa TEL naman. Ayan. So, mukhang alam na natin yung pwedeng mangyari sa mga susunod na stocks natin. So, binigyan na po sila ng babala ni President Duterte, si Globe sa si TEL, na pag hindi nag-improve yung kanilang services by around December. So, hindi natin alam kung anong mangyari sa kanila, pero it's not a good news kung ito na naman po yung mga naririnig natin sa ating mga company sa Pilipinas. So, wala naman yatang masyadong company dito sa Pilipinas na hindi po oligarchs yung may-ari sa kanya. So, ang dami dyan, di ba? Sina Ayala, sina Pangilinan, eto sina Lopezes. So, sila mismo, yung mga companies po nila, sila mismo yung bumubuo dito sa ating PSEI index. Kaya hindi po maganda pag medyo bad po yung sentiment ni President Duterte dito sa ating mga oligarchs. Dito lang naman sa perspective natin dito sa stock market. So kung anong nangyari sa mga politics po nila, ayan, so hindi po natin papakailaman yan. So titingin lang tayo dito sa mga epekto po dito sa ating mga charting system naman. So, tingin tayo dito sa ating US market. Nakalimutan kang buksan kanina. So, bubuksan lang natin. Dito sa kanyang finance section. So, mukhang maganda yung futures ng United States. Titingin naman tayo sa global indices kung ano yung nangyari sa kanila. So, wag naman sanang Pilipinas lang yung bumagsak ngayong araw na to, no? So, nung last Friday, sabi natin sa review natin kahapon, hindi nga maganda yung US market kasi meron pong bangayan si United States sa si China. So, siguro natatakot yung karamihan ng investors na magkakaroon ng escalation kasi sina-shutdown ng bawat bansa na sina US at China yung kanilang mga consulate building. So, hindi maganda sa businesses din po yon. So, tingin tayo dito sa ating Asia indices. So, medyo mix yung ating Asia. So, makita natin dito yung iba na green, yung iba na red. Pero si PSEI is negative 2%. So, isolated po yung case natin sa ating Philippine economy. So, merong hindi gusto yung mga investors. Kaya po nag-aalisan sila at lumilipat. So, kita mo na dito sa US market. So, kahit ang taas ng COVID cases po sa kanila, pataas naman ng pataas yung kanila mga stock. So, medyo may kakaiba sa Philippine market natin na iniinda po ng ating mga businesses naman. So, mukhang maganda yung US market mamayang gabi pero hindi naman tayo masyadong naambunan sa ngayon kasi iba po yung dinidibdib ni PSEI. So, tingin natin bago mag-August or July 31, makita na po natin siguro baka i-oversold na itong si PSEI kasi wala po tayong support ng foreign buying. So, makita nyo naman dito puro selling po yung ating market.
So, hindi po kaya ng mga locals na suportahan yung pag-angat ng ating index. Kaya kita nyo naman, karamihan ng traders lumilipat po dun sa mga mining sector kasi yun po yung magagaan. Tignan natin mamaya kung ano yung mga market cap nila, although nasabi na natin sa review natin kahapon. So, magagaan po sila and then madaling pitikin at may kasamang balita kaya pumipitik po yung kanilang mga prices naman. Okay, so yun po yung update natin overall. Puntahan tayo dito sa ating mga top trending stock, si Merrimart, mukhang lumilipad sa ngayon. So, mula sa kanyang bounce area hanggang sa kanyang current price, meron ng upside na 19% kay Merrimart. So, medyo magaan po itong si Merrimart. So, although ngayon malaki na siya, no? Ang market cap niya sa ngayon is 18.68 billion. After niya mag-list ng around 1.6 billion lang doon sa kanyang shares, ang taas na ng pinuntahan ng kanyang prices. So, sa ngayon, tingin lang muna tayo dito sa ating technical charts. So, mukhang nahihiya pang magkaroon ng breakout itong si Merrimart natin kasi kung sisilipin mo na maigi yung ating MA9, nagsilbing resistance pa rin hanggang sa ngayon. Pero maganda kasi yung opening niya, meron siyang maliit na gap up. So, sukatin natin para makita natin kung ilang percent yung gap up niya. So, nag-open siya more than 2% and then nagkaroon siya ng fake out na around 3%. And then, bumawi naman siya ng pagdating na ng trading po natin. So, tingin tayo sa 5-minute chart para makita natin yung galaw niya. So, ayun. So, dire-diretso, no? So, ang ganda ng galaw ni Merrimart natin. So, ito yung mga gusto natin, di ba? Sabi natin, guys, pag titingin ka sa 5-minute chart, yung ating MA9 nasa taas ng ating MA20. And then, yung prices, nakita mo naman dito, very obvious, nag-a-act as support po yung ating MA9 sa kanya. So, medyo nagkaroon pala siya ng malakas-lakas na profit taking nung closing. So, malaki din yan, negative 5% mula sa kanyang peak area naman. So, bakit sobra yung optimism natin ngayon kay Merrimart? So, balik lang natin ng konti yung Fibonacci level natin sa kanya para meron tayong reference kung saan siya magkakaroon ng support saka resistance naman. So, sa ngayon, nag-a-act as resistance yung ating 0.618 na Fibonacci level dito sa area na to. So, sana ma-break niya bukas para magkaroon na siya ng reversal po ng kanyang direction. Kasi kung sisilipin mo talaga na maigi, nasa descending trend lines pa rin naman itong si Merrimart natin. After niya, saktong-sakto, no, magkaroon ng rebounds dito sa ating 0.786 na Fibonacci level naman. So, if ever maka-breakout siya dyan, so meron ka ulit na next na resistance area which is meron ka ulit possible upside sa kanya na more than 14%. Kung susundan niya yung kanyang pagiging bullish naman, which is tingin natin in the near term, lalong-lalo na pagdating ng around August or September, medyo may spike siguro na pwede mangyari sa prices ni Merrimart. So bakit? Meron tayong nabasa dito sa Instagrams, social live feeds natin, meron siyang list, hindi ko na nahanap nung pero nung umaga na nakita ko siya. Meron pinakita dito ng list ng mga branches po ni Merrimart na bubuksan niya every month. So, from September, October, November until December. So, around 4 branches yung bubuksan niya every month. And then, tingin natin by end of August or around August, meron na siyang first Merrimart store doon sa may bandang Mindanao naman. So, yung nakita natin na nakalabas pag tinype mo po itong si Merrimart dito sa social live feeds natin kay Instagrams naman. So maganda yung kanyang chart, nag-gain siya ng 4.68%. So sana magkaroon siya ng breakout dito sa area natin para magkaroon tayo ng anticipation na possible upside na 14.3%. So medyo mabigat itong area na to kasi makita mo naman meron siyang consolidation ng mga prices dito and then meron pong mga kasamang volume kung saan nagkaroon siya ng breakdown dito nung nakaraan at nung nagtatry siyang mag-create ng support dito sa area na ito. Pero nonetheless, medyo maganda yung patutungan siguro ni Merrimart kung hindi siya sasablay bukas at or rather magkaroon na siya ng sideways dito, hindi na siya dadaos-dos at susundan yung dinodrawing natin na descending trend lines naman sa kanya. So maganda yung nakita natin kasi meron po siyang kasamang volume na pag-angat po ng kanyang prices. So wala pa masyado yung MACD. Yung RSI is nag-bounce dito sa ating RSI 48. So, di ba, yan yung sabi natin, hinahanap natin. Yung RSI is nagba-bounce above RSI 50
naman. Okay, so yun po yung nakita natin kay Mermart. So congratulations po. So, kasi 2 days ng paakyat po yung kanyang prices naman. Okay, so next natin, unahin ko na si dito para pagsamasamahin natin yung mga mining companies natin sa mga news mamaya. So medyo hindi masyadong naka-react si dito, no? So pero mukhang positive sa kanya, or although negative sa ating mga telco players na sina Globe saka si Tel, kasi binibigyan ng taning ni President Duterte yung dalawang companies natin na improve po yung kanilang mga services. So kung hindi maganda si Globe saka si Tel natin, ayan, so dito tayo kay dito aasa naman kung anong service yung ibibigay niya po sa ating Philippine market naman. So nag-loss siya, negative 2.21%, so medyo malaki din. So namumuo pa rin siya ng isang descending trend channel. So medyo makakaguhit ka siguro sa kanya, no, ng descending trend lines, kasi medyo obvious na meron siyang sinusundan na descending channel. So bukas, July 28, magkakalaman na po kung ano yung epekto ng increase ng authorized capital stock from 2 billion to 2.8 billion to 4 billion naman sa stock natin na si dito. So marami sigurong medyo umaalis muna sa kanya. Kita mo naman dito sa kanyang price action, saka RSI saka MACD is hindi muna gumagalaw at wala din tayo masyadong volume sa kanya. So nag-aantay sila kung ano yung reaction ng ating market doon sa kanilang increase ng authorized capital stock. So yun po yung kaabang-abang sa kanya. Pero sa ngayon, yung nakita lang natin sa kanya is meron po siyang descending trend lines at nagko-correct po siya. So kung hindi maganda yung reaction niya bukas doon sa kanyang increase on authorized capital stock, so ang next support natin is around 2.43 naman. So kung medyo worst case scenario siguro dito sa ating MA100 bago magkaroon ng rebound si dito. Pero kung medyo okay siya doon sa zona ni President Duterte, yung sentiment po nila, at hindi ganun kalaki yung negative sentiment doon sa increase on authorized capital stock po ni dito, baka meron siyang chance na mag-retouch dito sa taas po ng ating descending trend lines naman sa kanya. Pero sa ngayon, overall, downtrending po itong si dito, kaya hindi pa magandang sumalo sa kanya kasi wala pa po siyang bullish signal naman. So yun yung laging tinitignan kasi natin, yung mga sign. Sana meron kang RSI breakout or meron kang pag-curve po ng ating MACD. Pero sa ngayon, pabagsak po siya at wala po tayong volume. So no way but to retest lagi yung ating support area para sa stock natin na si dito naman. Okay, so punta tayo dito sa ating mga mining. Unahin natin si nickel. So based sa review natin kahapon, di ba? So medyo maganda nga yung naging resulta dito sa ating mga mining companies kasi sunod-sunod po yung mga good news na naririnig natin dito sa ating mga mining companies. So wala namang particular na mining, pero yung mga nagbimina kasi globally, di ba? Yung price nga po ng gold, so makita mo dito sa futures natin. Dito merong gold dito, di ba? At kasama po yung ibang precious metals natin or yung mga metals natin kagaya ni silver saka copper, lahat po umakyat yung kanilang mga prices. Kaya nga po, syempre, very good news yan dito sa ating mga mining companies. So tataas yung kanilang presyo kasi sinusundan ng kung ano po kasi yung increment dito sa, halimbawa dito kay gold, dito sa stock niya. So sumasabay po yung mga presyo ng ating mga metals. Kaya po ganyan po yung reaction ng ating market. So tingin tayo dito sa chart ni nickel. So makita mo naman, maganda po yung kanyang trend lines. Meron siyang uptrending na trend channel. So ito yung drawing natin sa kanya kahapon, di ba? Kung napanood mo yung video natin. At nag-expect tayo ng around 14% na upside sa kanya. So medyo malapit na siya. So tingin natin, itatry niyang i-retouch yan. Kasi magko-coincide dito sa area ng resistance naman natin sa kanya. Ayan. So watch out lang kung magkaroon na rejection dyan at hindi siya maka-breakout dito sa area na to. So alam mo naman na siguro yung gagawin mo pag halimbawa nakabili ka dito sa bandang taas, and then makakita ka ng mga doji sa kanya na ganito, sa kanyang peak area at medyo malaki yung volume. So medyo bad sign po sa kanya. So sana makita natin bukas isang maliit na candle lang. So mag-ipon siya ulit ng lakas, or kung ganito kalaki ulit yung volume na papasok sa kanya, very high chance po na basagin natin yung resistance natin dito sa around 2.5 pesos naman or around 2.15
55 for a possible gain na 14.72% mula sa kanyang previous closing last Friday. So, hindi pa naman overbought. So, may chance pa na magkaroon ng konting spikes itong si nickel natin. Ang tatanda mo lang si nickel, ang pinakamataas na RSI level niya nung nakaraan is, so, siguro around 78. Yan yung malakas. So, ibang case itong si 87 kasi may anticipation siya nung time na to yung mining ban sa Indonesia. So, hindi ko nabasa kung nakaban pa rin sila hanggang sa ngayon. Pero, pwede mong gawing gauge ng profit taking itong RSI, around RSI 77 naman sa kanya. Or kung meron siyang lalabas na hindi magandang candle. So, very solid po yung candle niya. Nag-gain po siya ng 8% ngayong araw naman na ito. Okay? So, maganda po yung pinatutunguhan ng ating mga mining companies. Next po natin si APX. So, ayan, nakalimutan ko sabihin, ito pa yung ibang news na kaya po sobrang tumataas talaga lahat yung ating mga mining. Makita mo dito, latest ba to? July 27, Bangko Sentral ng Pilipinas, box reopening of mining firms. So, galing po ito kay Philstar. So, mukhang merong nagpupush sa ating government na buksan po yung ating mga mining. So, kung matatandaan nyo kasi, nung huli, di ba, pinasara ni Ma'am Gina Lopez yung mga hindi nagko-comply sa mining natin. So, pero sa ngayon, since kailangan po ng pera ng Pilipinas at sabi nga ni BSP Governor Benjamin Diokno, yung price kasi ng gold is pataas. So, kailangan natin magmina ng malaki and then tutubo ng malaki yung ating mga mining companies kasi medyo mahal nga po yung kanilang mga prices. And then additionally, yung sinabi ko na rin kahapon, so si Mr. Elon Musk, yung may-ari ng Tesla at yung mga electric cars natin na gumagamit ng nickel, sabi niya, galing yung news na to kay Reuters, medyo delay na rin to, please mine more nickel. So although ito yung pinag-usapan sa global markets natin kasi lumilipad din po yung prices ni Tesla kasi malakas po yung demand sa kanyang mga electric vehicles naman. Ayan, so kaya patuloy po na umakyat yung ating mga mining companies. Okay? So, ang tagal ng uptrending channel nitong si APX natin. So, sundan natin at gawa tayo ng trend channel. Baka meron tayong makita pa sa kanya. Kasi nagda-try pa rin siya talagang mag-breakout kasi makita mo yung last 3 candles natin. So, talagang tinatry niyang magkaroon ng breakout dito sa bandang taas. Kaya nga lang, medyo hirap siya kasi kita mo naman dito, ang daming consolidation ng mga prices na kailangan niyang i-breakout para makapunta siya sa kanya next na resistance level at around 1.56. So, kanina medyo na-breakout pala niya, no? So, kung magpo-persist pa rin po yung bad news sa PSEI market, tingin natin mag-stay po dito sa mga mining companies, yung mga traders, sa ibang investors po natin. Sasakyan nila yan kasi makita mo dito sa kanilang mga volume, ang lalaki po talaga ng kanilang volume. So, yun nga lang, sabi ko sa inyo kahapon, watch out lang yung mga overbought levels natin kasi once merong magbuhos yan, talaga magkakaroon ng buhusan kasi ang lalaki na po ng gains ng ating mga traders na nakauna dito sa ating mga mining companies. So sa ngayon, titignan natin kung mabasag niya yung 1.56, yung nagkaroon siya ng resistance kanina. So pag nabasag niya yan, pupunta tayo dito siguro sa around 1.65 naman para kay APX natin. Okay? So next po natin. So si APX, nag-gain po siya ng 3.45%. Next po natin si Lipanto Consolidated Minings. So, ito yung literal na lumilipad yung kanyang stocks. So, nakakatusok na ng mata. Sobrang taas. Nag-gain po siya ng 26.32%. Pero ang laki pa nung week na yun. So, sukatin natin hanggang sa dulo. So, umabot po siya ng 34%. So, ang laki. So, congrats po dun sa mga nakahuli dito nung last Friday kasi ang laki po ng galaw ng kanyang charts. Tingnan natin sa 5-minute chart kung ano yung characteristic po ng stock natin na to. So, hindi naman siya kaagad umakyat, no? So, unti-unti umakyat. Mula sa kanyang closing last Friday, konti lang naman yung akyat niya and then nagkaroon siya ng breakout around 10 a.m. Sinundan na niya yung paggalaw ng ating prices. At makita mo, yung sabi natin, yung MA9 nasa taas ng MA20 at yung prices is nagko-consolidate sa taas po ng ating MA 9 naman. So maganda yung ganyan na characteristic at makita mo naman nagtuloy-tuloy po yung kaniyang mga
prices. So medyo overdue sa correction siguro itong si LC. Kasi makita mo naman super overbought na po yung kanyang prices. So kung sakali magkaroon siya ng additional movement, siguro malakas na resistance na itong 0.1804 naman sa kanya. So kanina naghahanap ako ng chart yung or rather indicator yung pwede natin gamitin para makita natin yung kanyang sunod na galaw naman. So ang nakita ko sa kanya is pwede mong gamitin siguro itong trend base Fibonacci extension natin kasi meron siyang swing high dito and then swing low. So meron kang low, swing high, swing low dito sa area na to. And then mukhang sumakto yung galaw po ng ating mga charts sa kanya. So yung ganda ng mga Fibonacci natin eh. So minsan sumasakto po yung galaw ng ating mga charts sa kanya. So naging parabolic na siya after niya maka-break dito sa around 0.1120 or 1.618 Fibonacci natin sa kanya. At makita mo saktong-sakto dito sa pinakamataas na level 0.1793 or 4.236 Fibonacci level naman natin sa kanya. So mukhang ito na yung pinaka-peak niya at makikita mo naman dito sa RSI is sobrang-sobra na. So ingat ng konti sa mga ganito kasi ang laki na po niyan at pag wala namang magsusupport ng volume bukas is magko-correct po itong si LC po natin. So nag-loss, rather nag-gain po siya 26.32%. So congratulations po dun sa mga nakahuli sa kanya. So next po natin si FNI. So ito lang yung medyo naiwan sa mga stocks natin no, na mining. So nag-gain po siya ng 3.77%. So gawan natin siya ng trend channel para makita natin yung kanyang galaw. So bakit kaya hindi masyadong umakyat itong si FNI natin? So ito yung dinodrawing natin sa kanya kahapon na pwede nang sundan. So makita mo naman kahit papano meron naman siyang volume. So tingin natin medyo nahuli lang talaga itong si Ferronickel. Nag-gain lang siya ng 3.77%. So nagtataka din ako kasi ang market cap pala nitong si FNI sa ngayon is nasa 6 billion lang. Samantalang yung ibang stocks natin is merong mining dyan na medyo malaki si nickel. Kinaya po nilang itulak yung kanyang prices naman. So tiyaga-tiyaga lang kung sino man yung nakahuli kay FNI kasi tingin natin in the long run okay naman itong si FNI natin kasi yung RSI is nag-stay po sa above ng ating RSI 50 and then meron kang magandang volume na dalawa ngayong araw na to. So kung masundan po yan bukas, so meron tayong gauge kung hanggang saan siya pwedeng pumunta. So ito din yung ginuwit natin kahapon sa kanya. Meron siyang possible upside na around 12%. Kung magka-cut loss ka naman sa kanya is dito, siguro pwede dito sa candle na to 6% para sa 2:1 na reward risk ratio naman kay FNI natin. Ayan, so medyo nahuli itong si FNI pero maganda rin yung kanyang direction kasi kita mo naman uptrending po talaga at tignan natin bukas kung maabot niya itong around 12.08% which is nagko-coincide dito sa may breakdown na level niya nung nakaraan naman dito sa tatlong candles natin dito sa around February 26 na breakdown po ng kanyang prices. Ayan. So, congratulations po kung sino yung nakapag-hold ng matagal. Kasi tayo hanggang dito lang sa around April 8 nung hinold natin. No? So, hindi na tayo nakaabot dito sa area na to kay Ferronickel naman. Okay? So, yun po yung nakita natin. Next po natin si Certec. So, patuloy pong bumabagsak itong si Certec at mukhang malalim yung gusto niyang hukayin. So, nandito na po siya sa sold area natin. At mukhang wala pa rin tigil yung kanyang pagbaba kasi ngayong araw na to, nag-loss po siya ng negative 8.15%. So, kung tuloy-tuloy na ganyan yung mangyari kay Certec natin, mag-aabang tayo dito sa around 3.83 sa kanya para sa isang malaking triple bottom dito kay Certec natin. Pero medyo malayo na yata yan. No? So, ang next na support natin sa kanya, dito siguro sa may gap area. So, may nagko-coincide kasi dito sa area na to and then breakout level niya nung nakaraan. So, mag-aabang tayo sa 4.41. So, hindi pa magandang bumili guys. Wala pa tayong green candle, wala tayong magandang volume. So, mag-antay tayo either meron Doji, so babagsak and then may magtutulak ng kanyang price bago tayo pwedeng sumakay for a small rebound kay Certec naman. So, ayaw talaga ng trader sa kanya dahil dun sa additional na stocks na ipapasok po ng may-ari sa kanya.
which is gagamitin naman niya sa kanyang business, which is expansion po ng kanyang company. Pero sa ngayon, technical traders tayo, ayaw po natin ng mga gantong charts po natin sa kanya. So, i-drawing ulit natin yung na-drawing natin sa kanya na malaking trend channel na pabagsak para makita natin kung saan siya pwedeng magkaroon ng rebound. So, siguro itong area na to, yan na yung magiging resistance mo sa kanya bago ka bumalik dito sa ating downtrending na channel naman sa kanya. So, clear cut, breakdown ulit ng price itong si Certec po natin. So, yan po yung mga key levels na babantayan natin sa kanya. So, wag munang sumalo kung wala pang buy signal. Next po natin si Mark Ventures, isang mining company din at lumipad din. So, yung drawing natin sa kanya is hanggang dito lang, no? So, balik ulit natin yung drawing natin kahapon. So, nagkaroon na rin siya ng breakout. So, akala natin magkakaroon siya ng retest dito sa bandang baba, pero mukhang malakas talaga. So, nag-retest nga pala, no? Yung pinaka-weak niya, yun yung niretest niya. Nung ma-test niya na malakas siya, nagkaroon na siya ng breakout, which is sobrang taas, no? Kasi in-expect natin magta-try muna siya mag-float dito sa bandang area na to kasi ito yung previous support naman niya. Or rather, resistance sa support area dito sa around 0.8. So, laki din yan guys, 12.99%. So, tingnan mo nga lang kasi nasa overbought ka na. Baka 1 to 2 days na lang itatagal ng buhay ng mga gandong stocks natin. Kasi kita mo naman, sentiment po kasi ng buong market, kaya pinataas lang po yung kanyang prices. So, locally, wala naman siyang news, wala tayong makitang catalyst sa kanya. So kita natin, no, 2.62 billion lang yung kanyang market cap, kaya madaling itulak yung kanyang prices. Kung meron pa siyang sudden upsurge ng kanyang price, ang next na resistance level natin is dito sa around 0.92 pesos naman sa kanya. So, laki na ng gain nitong si Mark Ventures, no? Kung tuloy-tuloy yan, so sakali magkaroon siya ng pullback ng kanyang price kasi medyo extended siya, so baka i-try niya hanggang dito sa 1.01 naman in the near future naman. Ayan. So watch out lang guys kasi nasa overbought signal na itong si Mark Ventures natin. Kung susundan mo yung kanyang RSI, ang ganda rin ng kanyang galaw kasi meron siyang trend line na uptrending na sinundan naman. Okay? So next pa natin si Mac at marami tayong nakitang napaka-loss na ulit sa kanya after niya magkaroon ng breakdown kasi valid na breakdown po ng price ulit itong si Mac natin. So, yung anticipation natin nung huli na mag-try siya, mag-retouch dito sa 6 pesos is hindi niya kaya at nagkaroon na nga siya ng breakdown. So, medyo malaki yung candle, malaki yung volume ng konti, malapit sa oversold and then pabagsak yung ating MACD. So, very high chance magkaroon ng retest or maghanap ng support dito sa bandang baba itong si Macro Asia natin. So, ang pinakamalapit na support sa kanya is dito sa around 4.43 naman kasi meron kang resistance at saka breakout level dito nung nakaraan sa kanya. So, yun po yung babantayin mo na level. Pero sa ngayon, medyo hindi maganda ito sa Macro Asia, no? So, maglalabas na siguro ng earnings. So, nag-anticipate tayo, hindi maganda. Syempre, kasi hindi pa masyadong fully operational yung ating mga airports. So, kaya nag-loss po siya ng negative 8.2% naman. Ayan. So, follow mo lang yung cut loss level mo kasi baka maipit ka na matagal dito sa mga stocks natin and then kagaya niyan, hindi ka makapunta dun sa mining sector natin kasi hindi tayo makaalis or hindi natin ma-follow yung mga trading plan naman natin sa kanya. Okay? So, yun po yung mga review natin ngayong araw na to. So, balik tayo dito sa ating PSEI market. And then, silipin natin yung ating global markets. I-refresh po natin. Baka sakali meron tayong makita, no? So, ayan, si Nasdaq Futures is 1.09%. So, mukhang maganda yung market ng US mamayang gabi na naman. So, sana meron ng mabalita na okay na yung mga gamot pero parang hanggang October pa yata yun, di ba? Or yung pinakasunes is around end of the year or by early next year na po. Yun po yung tansya nila doon sa COVID virus natin. Ayan. So, mukhang hindi maganda at magkakaroon tayo ng retest sa 5,700 pag bumalik nga po tayo sa MECQ level. So, yun po yung nakita natin for today's review. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, bisitahin mo po yung channel natin guys. So, marami na tayong ina-update ngayon kasi sunod-sunod po yung mga IPO na pwedeng mangyari dito sa ating stocks sa ngayon. And then, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account, saka Facebook page.
At follow mo din ako dito sa aking Twitter account naman. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa iyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.